Breaking news, marami ang naniniwala na nagkakaroon na ng ceasefire. Pero mga kaibigan, isang napakalaking pag-atake ang ginawa ng Israel at sa pag-ataking ito, 300 ang kumpirmadong nasawi, 1,100 mahigit ang sugatan at ang pag-atake ay sa loob lamang ng 10 minuto. Sino ang inatake ng Israel? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay Biyernes, April 10, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito mga kaibigan ay may kaugnayan pa rin sa giyera sa pagitan ng Israel, Amerika at ng Iran. Ikinasa at tinanggap ni US President Donald Trump ang peace proposal ng Iran. Dahilan kung bakit nagkasundo sila na magkakaroon ng 2 linggong tigil putukan. At sa tigil putukan na ito ay nakasalalay rin mga kaibigan ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Pero hindi natapos ang 24 oras at agad na isinarang muli ng Iran ang Strait of Hormuz na siyang ikinagalit ng husto ng Amerika. Ayon pa kay President Donald Trump, ang ginawa ng Iran ay isang unacceptable at mali na raw ito na paglabag sa kanilang napagkasunduan. Ngayon, nang ikasa ang 2 weeks na ceasefire, ang akala ng Iran at ang akala ng Lebanon, hindi na rin aatake ang Israel sa militanteng grupo na nasa Lebanon na kung tawagin ay Hezbollah na alyado ng Iran. Pero mga kaibigan, ilang oras lamang ang nakalipas matapos na mai-upload ang videong ito, isang napakalaking pag-atake ang ginawa ng IDF sa Lebanon kontra Hezbollah. At ang pag-ataking ito mga kaibigan ay tinawag ng Lebanon na isa sa mga pinakamalupit at pinakamatindi na kanilang natamasa. Sapagat ang Israel mga kaibigan ay nagsagawa ng 10 minutong pag-atake. Hindi basta-bastang pag-atake mga kaibigan, sapagat hindi lang isang lugar ang tinarget ng Israel, kundi 100 targets ito. At ito ay ginawa sa iba't ibang bahagi ng Lebanon. At ang talagang napuruhan ay ang capital city na Beirut. Ang tinarget ng Israel ay mga kampo o mga lugar na kung saan naroroon ang presensya ng Hezbollah. Tulad ng inyong nakikita, napakalaking pagsabog. Gumamit ng napakaraming fighter jets ang Israel. Ayon sa Lebanon, mula noong 1990, ang pag-atake ng Israel ang naitala na pinakamalala. At sa pag-ataking ito sa loob lamang ng 10 minutes, 300 katao ang kumpirmadong nasawi at 1,100 mahigit ang sugatan. To be exact, 1,150. Pero ayon sa Health Department ng Lebanon, marami pa ang mga pinaghahanap sapagkat maraming mga buildings ang nawasak. Naniniwala ang Lebanon na marami pa ang mga natabunan. Nakafocus ngayon ang Israel sa Hezbollah ng Lebanon dahil tinanggap din ng Israel ang ceasefire ng Amerika at ng Iran. Kaya ang ibig sabihin, walang nakakagambala ngayon sa Israel. Focus na focus sila ngayon sa Hezbollah. Ang tanong, bakit inatake ng Israel ang Lebanon gayong meron namang ceasefire? Ayon kay Prime Minister Benjamin Netanyahu, aminado siya na merong ceasefire ang Amerika, Israel at ang Iran at ito mga kaibigan ay 2 linggo. Pero ayon kay Benjamin Netanyahu,
hindi kasama sa ceasefire ang Hezbollah ng Lebanon. Nagsalita rin ang Vice President ng Amerika na si J.D. Vance. Sinabi nito na tama ang Israel sapagkat ang Hezbollah ng Lebanon ay hindi kasama sa ceasefire. Kaya kini-question ng gobyerno ng Lebanon ang kredibilidad ng ceasefire na ito sapagkat ang akala nila kasama ang Lebanon sa ceasefire dahil sa 10 punto na ibinigay ng Iran kasama sa kanilang agreement, hindi na magsasagawa ng pag-atake ang puwersa ng Amerika at Israel sa Iran maging sa mga alyado nito. At ang mga alyado ng Iran, ito ay ang Hamas, Hezbollah at Houthis. Yan din ang pagkakaalam ng Iran. Kaya laking gulat ng Iran nang magsagawa ng napakalaking pag-atake ang Israel sa Lebanon. At dahil sa matinding galit ng Iran, muli nitong isinara ang Strait of Hormuz. Sinabi ng Iran na isang napakalaking violation sa kanilang ceasefire ang ginawa ng Israel. Pero sinagot ng United States of America ang aksyon na ginawa ng Iran. Ito nga yung pagsara ng Strait of Hormuz. Nagbigay na naman ng pinakabagong babala si US President Donald Trump sa Iran at kailangang buksan daw ang Strait of Hormuz. Nako, marami ang nangangamba na baka ang nasabing 2 weeks na ceasefire ay mawalan ito ng bisa. Ang nasabing ceasefire, isa sa mga nag-facilitate ay ang Pakistan. Pero mga kaibigan, tila na walang kabuluhan ang lahat sapagkat napakainit na naman ng tensyon sa pagitan ng Amerika, Israel at ng Iran. Tinawag ang ceasefire na ito na fragile. Kapag sinabi nating fragile, mga kaibigan, babasagin. Talagang kinakailangan ito ng masusing pag-iingat sa isang pagkakamali lamang. Mangyayari na naman ang isang napakalaking digmaan. Pinaniniwalaan na mas malaki pa ito kaysa sa naunang digmaan na nangyari sapagkat bago magkaroon ng ceasefire, nakahanda na ang napakaraming puwersa ng Amerika. Aatake na sana ang Amerika sa Iran noong matapos ang 48 hours na ultimatum ng Amerika pero hindi na ito natuloy sapagkat nagkaroon na sila ng ceasefire dahil pumayag ang Iran na muling buksan ang Strait of Hormuz. Mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, karapat-dapat lang ba na isama sa ceasefire ang Hezbollah ng Lebanon o hindi? Makatarungan din po ba ang ginawang pag-atake ng Israel sa Hezbollah ng Lebanon? Ipaalam ang inyong mga malulupit na opinyon dyan sa comment section. At mga kaibigan, manatiling updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Dito lang sa Usapang Banal. At upang mangyari yan ay huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe. Hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!